Samantala, alamin po natin ang latest naman sa may Padre Burgos Avenue sa may Maynila. Naroon po si Steve Dailisan. Steve, kamusta na dyan? Connie, bandang alas 9 hanggang alas 10 ng umaga nung makadaan yung andas ng Itim na Nazareno sa bahagi naman ng Padre Burgos Avenue. Makailang ulit, Connie, na naantala o bumagal talaga ng husto yung mismong andas dahil sa dami nga ng mga tao na dumubog dun sa mismong andas. Pero ang nakakatuwa dito, Connie, hindi kagaya ng mga nakalipas na taon na talagang napakaraming kalat na iniwan dun sa kalsada. Sa ngayon, yung mga dinaanan na mismo nitong andas mula rito sa Quirino Grandstand patungo dun sa Katigbak Drive hanggang sa bahagi ng Padre Burgos, medyo malinis na siya. Katunayan ay pwede na itong madaanan ulit ng mga sasakyan. Mangyari merong mga tauhan ng MMDA na kasunod ng mismong andas at ng mga replika na talaga namang nagwawalis at nagpupulot ng mga basura. Meron din mga nakaantabay ng mga truck ng basura na hahakot. Pero bago yan, Connie, ay talaga namang marami rin yung mga nawalan ng malay at merong mga talagang bago pa man dumaan yung andas kanina doon sa ating pinwestuhan ay isinugod na doon sa mga first aid station. Mangyari ay napakainit. Yung iba sa kanila ay hindi nag-almusal at yung iba nga ay talaga namang tinablan na ng sikat ng araw. Pero nilapatan naman sila ng pangunang lunas ng mga tauhan ng Philippine Red Cross. Merong mga babae, merong mga lalaki. Yung mga kalalakihan, Connie, parang mga sugat sa paa yung kanilang tinamo. Yung iba nadaanan, nadaganan. Yung iba naman ay talagang may mga nagtutulak pa kasi kanina nung kanilang mga paninda. Pero bale wala raw sa kanila ito, lalo't maalab yung kanilang pananampalataya na ipinakita para nga sa kanilang debosyon. Kanya-kanya sila ng panata, At makikita mo dyan, talaga namang napakarami rin nung mga umaasiste naman sa kanila. Nung dumaan yung mismong andas ng Itim na Nazareno, Connie, ay talagang hindi na magkamayaw yung mga deboto. Kanya-kanya silang hila dun sa mismong lubid, kaya itong mga namamasan ay wala silang nagawa kundi huminto muna. Pero yung iba sa kanila, Connie, madiskarte ay ginagawa nila, pinagdudugtong-dugtong nila yung kanilang mga panyo at yung mga tuwalya, bimpo, para nang sa gayon iisa na lamang yung sasampa dun sa mismong andas at siya na mismo yung magpapahi doon. Yun nga lang, pagkalagpas din sa atin, syempre, nung mismong andas kanina, mas dumami pa yung bilang ng mga isinugod doon sa first aid station. Yung iba sa kanila, Connie, ay dinala sa ospital, lalo na yung dalawang babae kanina na nakaranas ng hirap sa paghinga. At sa pinakauling impormasyon na nakuha natin, talagang tumaas din naman yung presyon ng babaeng yan. Pero nadala na siya sa ospital at nasa ligtas na raw na kondisyon. So far sa ngayon, Connie, itong ating kinaroroonan sa Quirino Grandstand, meron pa tayong mga nakikitang konti-konting kalat dito, pero talaga namang malinis na yung ating kinaroroonan sa ngayon. At ang inaasahan din naman ng mga namumuno sa MMDA, gayon din yung mga taga Manila City Hall, na magiging responsable pa yung mga deboto, lalo na dun sa pagdaan nila, yung mga kalat na iiwan nila dun sa mismong kalsada para magamit din ng mga motorista. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa'yo, Connie. Yes, Steve, gusto lang natin malaman kung meron ka nakuha na update sa crowd estimate. Naabot ba yung 15 to 18 million na sinasabi ng PNP? Sa ngayon, Connie, ay wala pa tayong natatanggap na eksaktong bilang. Kasi proportion yung mga dami ng deboto na dumadating. Kagaya halimbawa sa pinwestuhan natin sa Padre Burgos kanina, merong mga paparating, tas merong aalis. The moment na mahawakan na nila yung lubid o makalapit na sila dun sa mismong andas, ay aalis na sila. So far, mga 100,000 o thousands, 100,000 talaga yung bilang ng mga deboto na to. At magpapatuloy sila sa pinakauling impormasyon na nakuha natin sa bahagi na sila ngayon ng Manila City Hall, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update na yan, Steve Dailisan.